Hello mga ka-bake and roll! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay gagawa tayo ng 2 ways na chocolate chips cookies. Ayan, para hindi naman yung puro bilog lang lagi yung cookies natin guys. Ayan, gagawin natin siyang stick ngayon. Ayan, para maiba naman. At gagawan din natin siya ng chocolate dip sauce na napakasarap pero hindi ganun kamahal. Kaya wag na nating patatagalin to guys. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin dito sa ating bowl, sasalain muna natin lahat ng ating mga dry ingredients. Yung ating all-purpose flour, salt, baking soda, at saka yung ating baking powder. Ayan, naglagay ako dito ng konting-konti lang na baking powder guys para may konting lambot yung ating cookies. Ayan, ito kasing cookies na ito guys, ito yung soft and chewy na version ng cookies. Pagkatapos natin siyang salain, i-mix lang natin ito guys, then iset aside lang muna natin ito. Ito pala yung brand ng butter na ginamit ko dito guys. Ay, mas mura kasi ito compared sa mga Anchor or Magnolia. Din dapat ganyan yung temperature niya guys. Ayan, soft siya pero hindi siya melted. Then dito guys, nag-add pa ako ng butter kasi hindi siya umabot ng 226 grams. So, kailangan din dito ng 1 cup. So, nag-add ako para magiging 226 grams yung ating butter. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Gagamitin natin yung ating paddle attachment. Ayan. Pero kung wala po kayong mixer guys or hand mixer, pwede naman wire whisk lang yung gagamitin nyo dito at saka yung spatula. Then, nilagay ko na yung ating white sugar at saka yung ating light brown sugar. Ayan, huwag kayong gumamit ng medyo ma-brown talaga na sugar guys kasi para maganda tingnan yung ating cookies, yung tama lang yung pagka-brown ng ating sugar. Then, ayan, binit ko lang siya guys or i-mix lang natin siya hanggang sa mag-light and fluffy lang siya ng mga 5 to 7 minutes. After 3 minutes, ayan, scrape lang muna natin yung side ng ating mixing bowl para kahit yung nasa ilalim guys, mahalo po natin. Again po, kung wala po kayong mixer or hand mixer, pwede pong wire whisk lang yung gagamitin nyo dito guys. Basta tandaan nyo lang yung mga procedure natin. Ayan, i-mix nyo lang siya hanggang sa mag-light and fluffy lang muna yung ating sugar at saka yung ating butter. Then, nilagay ko na pala yung ating egg. 1 at a time lang po yung paglagay natin. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikita mga traces ng egg bago natin ilagay yung ating next egg. Isunod na rin natin yung ating vanilla, then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga ingredients. Scrape lang natin ito ulit. Ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients. Yan, isang lagayan lang ito guys. Pero kung gagamit lang kayo ng spatula or wire whisk, gawin yung 2 to 3 addition yung paglagay nyo ng inyong dry ingredients para hindi po kayo mahirapan maghalo. Then ayan, minix ko lang muna siya saglit guys para hindi po magliparan yung ating mga flour habang minimix natin siya. I-mix lang natin ito guys hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, medium speed lang. Ayan, bawal po natin itong i-overmix kasi kapag na-overmix natin, ito yung ating cookie dough. Ayan, magkakaroon na po siya ng gluten formation. So, mag-iiba yung texture ng ating cookies. Magiging makunat po siya. Saglit lang guys, mga 10 to 15 seconds lang. Then, ito meron tayong cornstarch dito. Minix ko lang siya dito sa ating nuts. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng nuts. Ayan, haluin lang natin ito. Din ilagay na natin siya ngayon dito sa ating cookie dough. Ganun, gagamit lang tayo dito ng spatula para hindi na natin siya overmix pa. Itong cornstarch guys, ayan, yun yung magpapachewy dun sa ating cookies. Then ito meron tayo ditong baking pan. Naglagay ako dito ng shortening. Then nilagay ko siya ng baking paper para hindi tayo mahirapan magtanggal ng ating cookie mamaya. Then spread lang natin ito guys hanggang sa pantay lang yung kapal ng ating cookies. Nasa 1/2 inch yung kapal ng ating cookies. Ayan, pero kung gusto nyo medyo makapal guys, pwede nyo dagdagan yung inyong dough pa. Ayan din nga, pwede nyo rin siyang i-bake sa kahit anong size ng baking tray na kung ano man yung available sa inyo guys. Ang size pala nitong baking tray natin guys, ayan, 11 by 11, ayan. Naglagay lang ako ng shortening, then nilagay ko siya ng baking paper para hindi dumikit yung ating cookie dough. Then ito na yung ating toppings, naglagay ako dito ng dark chocolate na chips. Ayan, pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Ang ginamit ko dito yung Belgian chocolate. Then, ilagay lang muna natin ito sa chiller guys ng 55 to 60 minutes yung ating cookie dough bago natin siya i-bake. Then, ito naman yung natirang cookie dough natin. Ayan, i-pipe lang natin siya dito sa ating isang baking tray. Ito yung mini chocolate chips natin, cookie. Ayan, ito yung pangalawang way natin ng paggawa ng ating cookies para ilagay natin siya mamaya. Kasi dalawang klase ng packaging yung gagawin natin mamaya guys.
Then, ayan, ipapipe lang natin siya. Naglagay lang din ako ng chocolate chips sa ibabaw. Pwede ring nuts yung ilagay nyo. Then, same lang din yung procedure guys. After natin siya lagyan ng toppings, ilagay lang din natin siya sa chiller ng 55 to 60 minutes. Kaya natin siya nilalagay sa chiller guys. Kasi kapag i-bake natin siya agad ngayon, ayan, medyo malambot na yung ating cookie dough. Ayan, nandun yung tendency na kakalat siya guys or mag-spread siya ng malaki kapag i-bake natin siya kasi nga parang nagme-melt na yung dough niya. Ang next naman natin gagawin yung ating dark chocolate sauce. Ayan, dito sa ating saucepan sasalain lang muna natin yung ating cocoa powder at saka yung ating all-purpose flour. Dinilagay na rin natin yung ating sugar. I-mix lang muna natin ito bago natin ilagay yung ating full cream milk. Pwede pa kayong gumamit ng evaporated milk pero baka mas lalapot na siya guys kapag evaporated milk yung ilagay natin. So, mas maganda kung fresh milk or full cream milk. I-mix lang natin ito guys hanggang sa ma-dissolve lang yung ating cocoa powder. Ayan, kapag wala na tayong nakikita ang mga dry ng flour or ng cocoa powder, ilagay na natin siya sa stove din. Sindihan na natin yung stove natin guys sa mahinang apoy lang para hindi po agad masunog yung ating chocolate sauce. Lulutuin lang natin ito guys sa mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumapot lang siya. Then, continuous lang din yung pag-mix natin para hindi masunog yung ating chocolate sauce. Ayan, gumamit ako dito ng spatula para matanggal natin yung mga dumidikit-dikit sa bottom part ng ating saucepan. Then, ito na siya guys. After 13 minutes, ganyan yung consistency niya. Okay na ito guys. Ayan, patayin na natin yung ating apoy. Then, nilagay ko na yung ating chocolate chips, yung ating dark pa rin ito guys, dark chocolate chips pa rin ito yung gagamitin natin dito para hindi ganun kaumay yung ating chocolate sauce. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung ating chocolate. Nag-add pa ako dito ng coffee powder para mas lalong intense or mas lalong lalabas yung pagka-chocolate ng sauce natin. Ayan, then ito na siya guys, and palalamigin lang natin ito ng konti hanggang sa magiging warm lang siya. Huwag naman yung masyadong malamig kasi hindi na siya medyo runny kasi yung hinahanap natin na sauce dito guys. Ayan, ganito lang yung dapat consistency niya. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa lalagyan. Ayan, marami nito sa Shopee guys na lagay ng mga sauce. Meron dito sa mga grocery or sa mga palengke. Itong recipe ng sauce natin guys, sakto lang siya dito sa recipe ng cookies na ginawa natin. Ito na yung cookie dough natin guys. Ayan, medyo matigas na siya. Actually, hindi ko siya na-chill ng 50 to 60 minutes guys kasi nagmamadali na nga tayo. 45 minutes ko lang siya nilagay sa chiller. Then, i-bake na natin ito ngayon guys sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes lang guys. Depende po sa inyong oven or depende kung saan nyo po siya i-bake. Kapag medyo malaking tray, mas extend nyo pa yung inyong oras sa pag-bake. Then, dapat yung center guys ay malambot pa rin kasi magsaset pa ito guys habang lumalamig siya. Then, ay kapag warm na yung ating cookie or yung ating cookie dough, ayan, pwede na natin siya ikat. Naglagay lang ako ng konting butter dito sa ating scraper para hindi dumikit yung cookies natin or yung cookie natin. Tandaan natin guys, habang warm pa yung ating cookie or yung ating cookie dough, ayan, i-slice na natin siya para hindi po tayo mahirapan kapag 100% na malamig na kasi siya guys. Ayan, titigas na siya ng konti. Kaya tayo naglagay ng konting baking powder para ganun, medyo malambot pa rin yung ating cookies. Then ayan, gumamit ako dito ng, hindi kasi masyadong straight yung plastic na scraper kanina guys, kaya nagpalit ako ng scraper. Then ito naman yung ating yung bilog kanina, yung mini cookies natin. Ayan, na-bake ko lang ito guys ng 12 to 13 minutes lang ito guys kasi medyo maliit siya at saka medyo manipis yung ating mini cookies. Ayan, soft and chewy pa rin siya guys. Ayan, napakasarap ng cookies na ito at napakaganda ng texture niya. Para naman sa packaging, ito yung isang klase ng packaging natin guys. Ay naglagay lang ako ng sapin sa loob para hindi messy yung, para pag in case kakalat or matatapon yung chocolate sauce natin, hindi siya kakalat doon sa loob guys, sa pinakalagayan natin. Then ilagay na natin yung ating mini cookies. Matagal ko nang nabili itong lagayan ito guys sa Shopee. Ayan, pang dream cake ko kasi ito. Pero kahit saan nyo naman siyang container ilagay guys, depende na sa inyo. Basta marami sa Shopee guys, i-search nyo lang yung cookie container or yung mga cookie packaging ay marami nang lalabas doon. And ayan, dadagdagan lang natin siya ng sticker guys para maganda siya tingnan. Ito sa ganitong lagayan guys, pwede natin siyang ibenta ng 160 to 180 pesos kada isang tab. Ayan, depende po yun sa brand ng butter or sa brand ng chocolate na gagamitin nyo. Depende na yun sa inyong pag-costing guys. And ito naman yung cookie stick natin. Ito naman yung box niya, 5x6 by 1/2. Ayan, sa Shopee ko lang din ito nabili, yung RM boxes.
Ayan, naglagay lang din ako dito ng baking paper para lagyan ng sapin para hindi messy masyado yung ating cookie stick kasi nga may sauce tayong ilalagay. Then ito pala yung cookie stick natin guys. After natin siyang makat kanina guys, nilagay ko muna siya sa chiller ng 35 minutes para mag-set lang siya. Kasi kapag diretso natin siyang ilagay na medyo warm pa siya guys, ayan, medyo malambot pa siya. So, may tendency na maputol siya. So, kailangan i-chill muna natin siya kahit mga 35 minutes lang. Ito sa box na ito guys, kasya dito yung 8 to 10 pieces na cookies. Yung iba, binawasan ko lang ng konti guys para magkasya kasi nga naglagay tayo dito ng sauce. Pero, pwede nyong ibukod yung sauce, ilagay, sa labas nyo na lang siya ilagay. Or, basta nakaseparate siya kung gusto nyong same yung size ng inyong cookie stick. Pero, okay na ito guys. Ito naman yung na-chill natin guys and stable na yung ating cookie stick. Ayan. Medyo matigas na siya. Dito naman sa ganitong box guys, ayan na, pwede natin siya ibenta ng 200 to 220 pesos kada isang box. Pero again po, depende po yun sa mga brand ng mga ingredients na ginagamit natin. Mas maganda po kung mag-costing po tayo. Meron na po tayong video ng pag-costing natin or kung paano tayo mag-costing. Ayan, depende sa inyo guys kung pwede nyong sundin yun or pwede kayo kumuha ng idea doon. Ang shelf life naman ito guys, tumatagal ito ng 6 to 7 days sa chiller or 3 to 4 days sa room temperature lang. Basta naka-airtight siya guys. And ito na lahat yung nagawa natin. Ito naman yung tira natin sa baking tray. Ayan, pwede na nating papakin yun or reward na natin sa ating sarili kapag nag-bake tayo. Ayan, may pasobra. Itong cookie dough natin guys, pwede pala natin siya ilagay sa freezer. Ayan, pwede siyang tumagal lang hanggang 3 months. Then pwede nyo siyang i-bake anytime kung gusto nyo kumain ng cookies. Ayan, pwede nyo rin siyang i-form ng bilog kung ayaw nyo ng cookie stick. Basta ilagay, after nyo siyang i-chiller guys, or after nyo siyang i-chill, ilagay nyo na siya sa ziploc bag, then ilagay nyo siya sa airtight container, then at saka nyo siya ilagay sa freezer. Then kapag i-bake nyo na siya guys, itutuon nyo lang siya ng 20 minutes sa inyong counter bago nyo siya i-bake. Huwag nyo siyang i-bake agad guys na galing siya sa freezer or frozen siya. Ayan, titikman na natin ngayon yung ating cookie stick. Ayan, palagay ko guys magugustuhan na itong mga bata kasi nga kakaiba ngayon ito sa paningin nila kasi karaniwan kasi yung cookies natin ay bilog. So matutuwa sila nito tapos meron pa tayong chocolate dipping sauce na ginawa. Ayan, magugustuhan ng mga bata ito. At syempre hindi lang din pang bata ito guys, pwede rin sa atin ito at napakasarap niya sa kape guys. Pwede natin siyang isawsaw sa chocolate sauce or pwede natin siyang isawsaw sa gatas or sa full cream milk. Ayan, napakasarap niya guys. Napaka-perfect din ang texture niya guys. Nandun yung pagka-soft at chewy niya. At hindi rin po siya nakakaumay kainin. Sakto lang yung tamis niya. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.